Hi, Dr. Grace Carol P. Beltran, your dermatologist, dermatologic and aesthetic surgeon, your genetologist, and your obesity resource person. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about hair fall. Bakit ba nag-hair fall ang ibang tao at yung iba ay hindi? Actually, there are different causes of hair fall. Ang pag-uusapan lang po natin ngayon ay yung pinaka-most common cause, no? Halimbawa, telogen effluvium. Kasi meron tayong 3 stages of hair growth sa ating scalp. Yung telogen, kaya tinatawag nating telogen kasi ito yung part na kung saan humihinto yung pagtubo ng buhok at ito yung time na maglalagas na siya. Kaya telogen effluvium or telogen hair shedding out. Okay? Pag sinabi mong telogen effluvium, diffuse hair loss, ibig sabihin buong scalp naglalagas. Hindi lang isang portion, kundi buong scalp naglalagas. Yan. Tapos pangalawa, meron tayong tinatawag na anagen effluvium. Ito naman, kasi kapag nagki-chemotherapy ka o nagtitreat ka for cancer, yung gamot na iniinom mo o ini-inject sa'yo, nagkukos ng, pag-stop ng growing of hair. No? Kaya yung anagen, the growing hair, stops at a certain point when you are taking chemotherapeutic drugs, and then that is the result of your hair fall. Kaya anagen effluvium ang tawag dito. Ngayon, meron din naman tayong tinatawag na alopecia areata. Ito ay autoimmune disease, no? Meron sa ating katawan na nagkokos ng hair fall na to sa iba't ibang bahagi ng scalp. Okay? So, hindi ito buong scalp, kundi portion by portion. Parang nagpopoknat-poknat ka. Ayun, autoimmune kadalasan ng cause nito, which means that there is a problem in your body that causes this specific hair to fall off from its socket, no? Kaya hindi natin ma-explain bakit sa iba-ibang parts lang ng scalp, no? Okay. So, yan, ang tinatawag natin diyan yung tigbe 25, no? Poknat, 'yun ang tawag natin, alopecia areata. Yung androgenetic alopecia naman, ito yung tumataas yung noo, tapos nagsasama yung pagkalbo dito sa tuktok at saka yung pagtaas ng noo, kaya nagiging parang paliparan yung yung pagkakalbo mo. So, ito androgenetic. Ibig sabihin, it is caused by an excessive amount of hormones called androgen, especially when you are under stress. And then you have these genes that you inherited from your parents. That's why if you have stress or a lot of stress in your system, then the combination of androgen and genetic causes androgenetic alopecia. Ang kagandahan sa mga binanggit ko naman na mga, mamaya na ako magdi-discuss about therapy, no? Pero ang kagandahan dito sa mga hair fall na ito ay treatable silang lahat po, no? Treatable. Tsaka marami ng bagong paraan para magamot po sila. Ngayon, meron din tayong tinatawag na cicatricial alopecia. Ito yung nagkakalbo, pero nagpepeklat pagkatapos, no? So, mahirap din to kasi ang pangit ng scalp mo, puro peklat na. Halimbawa, discoid lupus erythematosus, no? Ayan, magkakaroon ka ng uka ng balat sa scalp, tapos magkakaroon ka ng discoloration, white and black discoloration, tapos nawawala yung buhok mo. Patsi-patsi din to, parang alopecia areata or pokna, pero nagkakaroon ng scarring. Yan. O kaya meron ka tinatawag na yung suppurative type of balding na nagkakaroon ng severe infection, tapos nalalagas yung buhok at nagkakaroon ng scarring. Basta pag sinabi mong cicatricial, this is a scarring alopecia. Okay. And then hair fall could also be caused by infection, no? O kaya yung sakit natin, no? So, infection, like for example, syphilis, no? Syphilis can cause syphilitic alopecia. That is secondary to infection. And then we also have balding or hair fall related to systemic disease. Like for example, systemic lupus erythematosus na naman, no? Pwede ka magkaroon ng ng pagkakalbo. Kaya yung mga tinatawag natin na blistering disease, no? Lalo na kung sa ulo o involve yung scalp, pwede ka rin magkaroon ng pagkakalbo. So, there is a whole one book, no, for this alopecia to occur. Iba't ibang klase po, pero yung diniscuss ko lang po, ito po yung pinaka most common. At saka yung mga treatable, no, karamihan ng nabanggit ko, very much treatable. So, kapag kayo po ay may ganito, no, lalo na kapag nagigising kayo sa umaga at maraming buhok sa una ninyo,
kapag kayo ay sumasandal sa kotse ninyo at nakikita nyo maraming buhok na naiiwan dun sa sinasandalan ninyo, at kapag naglalakad kayo tapos maraming buhok na kumakalat sa dinadaanan nyo, kaya nalalaman kung saan kayo nagpunta, that is hair fall. And there are a lot of treatments now available for hair fall. Kaya kung meron po kayong ganitong problema, please call my numbers. And then, please like, share, and follow my account.